Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na bigong makamtan ang paglingap na inaasam sa tunay na mga magulang na nagkanya-kanya ng mga landas. Siya ay si Vina. Bata pa lang ako, dama ko na ang malaking kabiguan sa pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kahit maliliit na bagay pinagtatalunan ni na inay at itay. Hanggang isang umaga, nagising na lang akong nag-iisa sa maliit na kwartong inuupahan namin. Iniwan ako ni na itay at inay. Hindi na ako binalikan. Mabuti na lamang at may mga tao pa ring may malaking pagpapahalaga sa kanilang kapwa. Katulad ni na Tay Piping at Nay Catherine. Vina? Mabuti naman po. At pagkalipas ng walang taon, kilala niyo pa rin ako, itay. Paano mo ako natuntun dito? At anong kailangan mo? Matagal ko na po kayong hinahanap, tay. Pati na rin po si inay. Kung pera lang ang kailangan mo, ito. Yeah, 100 piso. Umuwi ka na kung saan ka ba nakatira. Hindi po ako namamalimos sa inyo. Nagpunta ako dito para obligahin kayo sa isang dapat magandang kinabukasang ipinagkaitin niyo sa akin, inay. Para bawiin ang lahat-lahat ng karapatang ipinagdamot ninyo sa akin bilang inyong anak. Pwede ba, Vina? Kung ano man ang pakay mo sa pagpunta mo rito, wala akong maisasagot sa iyo. Buti pa doon ka pumunta sa nanay mo. Mas maraming pera yung kesa sa akin. Dahil isang buong kantin sa isang public school ang pagmamay-ari nun. Piping, papagabi na wala pa si Vina. Kanina pa nga nangangalay ang leeg ko sa katatanaw sa kanya si Eskinite. Ano bang paalam niya sa'yo kaninang umagang umalis? Ay, sabi niya kanina, sasaglitin daw niya yung pwesto ng mga damit sa Divisoria na nangangailangan ng tindera. Magbabakasakali daw siya na mag-apply. Baka naman natanggap na. At nagsimula ng mamasukan doon ngayong araw na ito. Ay, nag-aalala pa rin ako hanggat hindi siya umuwi. Ay, kasi naman ang hirap kasi sa atin pare-pareho tayong walang cellphone. Kasi palibasa wala tayong pambili. At saka kamahal ng cellphone. At saka hindi naman tayo marunong gumamit nun Ako, kahit yata turuan ako ng turuan, hindi ko matututuhan ang pagpindot doon. Bakit ako itinuro sa'yo ng tatay mo? Siyang ama, kaya siya ang dapat na may pananagutan sa'yo. Nay, gusto ko lang naman po mag-college. Kaya nga po sinikap ko maidao sa pag-aaral ko sa senior high school. Dahil gusto ko makatapos ng kahit anong kurso sa kolehiyo. Yung makakapagtrabaho kaagad ako. Kami, hindi kita po pwede pag-aralin, Mina. Mahigpit sa pera yung asawa ko. Kahit nga piso, hindi ko pwedeng galawin sa kita ng kantina ito Kaya sige na, malis ka na. At wag ka nang babalik dito. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Oh, sino kaya yung babaeng yun na nakatayo sa may gilid ng tulay?
Teka, parang si Bina yun ah. Sadali nga. Oo nga. Si Bina nga. Ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi sa tulay? Kailangan malapitan ko siya. Kailangan maagapan ko agad kung ano man ang binabalak niya. Masyado po kasi ako nasaktan sa mga narinig ko. Malaki na inay at itay. Oh. Kaya kung ano-ano na pong naiisip ko. Galing kay kamo, doon sa mga magulang mo. Paano mo sila natunton? Noon po kasing time na naghahanap ako ng mapapasukan trabaho. Oh. Hindi ko rin po akalain makikita ko si itay sa isang shopping center. May pwesto po siya ng tela doon. Tapos itinuro po niya sa akin yung public school kung saan nandun na yung kantin na pinamamahalaan ni inay. Baka nabigla lang sila nung makita ka. Walong taon na rin ang nakalipas, ano? Isipin mo yung 18 anyos ka na ngayon. Hindi po ba? Dapat masaya sila na makita ako. Sabik sila dapat na mayakap ako. Pero sa halip, itinaboy po nila ako. Parang hindi man lang sila nakonsensya sa mahabang panahon na pinabayaan nila ako. Parang kasalanan ko pa na natuntun ko ang mga kinaroroonan nila. Paano po, Ma'am Piping? Magpapaalam na po muna ako. Masyado na po kasing gumagabi. May schedule pa po ako ng mga delivery bukas eh. Pakisabi na lang po kina Aling Katring at Vina na umalis na po ako. Sige, Renzo. Ako lang bakalang magsabi sa kanila. Salamat. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas kay Vina sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam kung paano ka pahigit na pasasalamatan. Naku, huwag na po ninyong isipin yun, Ma'am Piping. Kung sakali po, bukas na lang po ako pupunta rito pagkatapos ng mga delivery ko para kumustahin ko si Vina. Sige po, alis na po ako ha. Sige. Mag-ingat sa pagpapatakbo mo ng motorsiklo, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Ano, Ramil? Kumusta? Lumen? Bakit naman para ka nakakita ng multo pagkakita sa akin? Si Lumin lang ito, yung dati mong asawa na hanggang ngayon, buisit sa iyo, dahil itinuro mo kay Bina yung iskolang kinapupwestuhan ng kantin ko. Natural. Ikaw ang ina. May tuturo ba akong iba? Ba't mo nalaman tong pwesto ko? Itinuro din niya sa'yo. Gusto raw niya mag-college. Nang hihingi ng financial support. Huwag mo ako isali sa usapan na yan. 5 yung anak ko na pinag-aaral. Puro nasa private school. Sino ba walang anak niya pinag-aaral? Pero ang pinag-uusapan dito, konsensya, Ramil. Kung ikaw wala nang natitira pang konsensya, ako meron pa. Matagal ko nang hindi ginagamit ang konsensya ko, Lumen. At kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ko rin yun gagamitin ngayon. Ang totoo, pinagsisisihan ko rin ang pagpunta kina itay at inay. Nagmukha lang akong kawawa. Lalo ko lang napatunayan na talagang wala sila ni katiting na pagtingin at pagmamalasakit sa akin bilang anak nila. Kaya nga nila ako iniwan, di ba?
Baka nga kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Minsan nga kasi, para makapagpatuloy tayo sa buhay, kailangan natin kalimutan na lang ang mga hinanakit, Vina. Kaya lang naman gusto ko makapagtapos ng kolehiyo para magkaroon ng matatag na trabahong maaasahan. Para makatulong ako kina Tay Piping at Nay Katring. Malaki ang utang na loob ko sa kanila sa pagpapalaki sa akin. Teka, may iba nga pala ako. Yung inaplayan mo nga palang pwesto ng damit sa Divisoria, kumusta na? Tanggap na ako. Hmm, Bukas ang simula ng pamamasukan ko dun. may mabuti. Sineryoso ko na rin. Pantawid gutom na rin namin tatlo yung sasahurin ko dun. Alam mo, pansamantala lang naman ang mga problemang dumarating sa mga buhay natin, Vina. Baka nga hindi natin alam. Pagdating ng araw, ang mga problemang pang yan ang magpapatatag sa atin. Lumen? Pwede po ba akong tumuloy, Aling Katring? Abi, oo. Oo. Halika. Dito tayo sa loob. Ayan. Maupo ka. Salamat to. Kanina pa po talaga ako nasa labas ng bahay niyo. Hinintay ko lang po makaalis si Bina bago ako nagdesisyon pumunta rito. Alam ko galit pa rin siya sa akin. Dahil sa nagipag-uusap namin nang pumunta siya sa kantin. Unang araw ngayon ang pasok niya sa isang pwesto ng damit sa Divisoria. Hindi na namin napigil ni Pepeng. Talagang gusto niya magtrabaho. Ang sabi pa kapag nakaipon daw siya kahit kaunti, mag-e-enroll siya kahit na kursong vocational lang. Yung magagamit niya yung kanyang mga kakayahan. Katring? Ako pa ngayon ang nakadarama ng inggit sa anak ko. Napakatatag niya sa buhay. Samantalang ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang labanan ng aking mga kahinaan. At ang katotohanan, mahirap magpatuloy sa buhay. Lalo na may mga taong nasasaktan. Ay, alam mo nga hanggang ngayon na. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Pepeng na nakatapos siya ng senior high school dahil lang sa pagtitinda niya ng mga candy kung saan-saan. Tutulungan ko maabot ng aking anak ang kanyang mga pangarap, Aling Katring. Abay, mabuti yun. Gusto ko makamit niya ang inaasam niyang isang magandang kinabukasan. Naduwag ako noon sa mga responsibilidad. Kaya tinakasan ko ang hirap ng buhay na nararanasan namin mag-anak. Mas nagpadala ako sa takot kaysa sa sumubok. Masakit man kasing aminin. May mga pagkakataong pagkaraan pa ng napakarami nating mga pagkakamali. Saka lamang tayo namumulat sa leksyong natutuhan natin mula sa ating mga aksyon, Ramil. Pero hindi po ako nawawalan ng loob na mapatatawad ako ni Vina, Ma'am Pepeng. Maraming bagay sa pagitan namin ng aking anak ang gusto kong maitama. Oh, ngayon ka pa ba iiyak? Ngayong maayos na ang lahat sa mga pagitan yon ng tatay at nanay mo? Ano ka ba? Iyak nga ito ng buong kalikayahan, ano? Kala ko kasi, hindi na mangyayari mga desal ko. Alam mo, Vina, ibinibigay ng nasa itaas ang mga kahilingan natin sa malaon man at madali. Pero kailangan mo ring maniwala sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid at nagmamahal sa iyo. Oo, tama ka. Katulad ng kailangan kong pahalagahan ng mga taong ginagawang espesyal ang buhay ko. Kayo ni Naitay Peping at Inay Katring. At ngayon, kasama na rin ang mga magulang ko. Alam ko, magkakaroon na ng katuparan
ang mga pangarap ko. Pagkaraan ng masasakit na karanasan sa nakaraan, unti-unti nang nagkakahugis ang aking mga pagsusumikap. Lalo pa at ang kursong pinakagusto ko ang kinuha ko sa kolehiyo, ang Bachelor of Elementary Education. Sa pamamagitan na rin ng financial support na nanggagaling kina itay at inay. Huling semester ko na ngayon sa nasabing kurso. At oo, magkakasama pa rin kami ni Naitay Piping at Inay Katring. Tulad ng pangako ko sa kanilang, anuman ang mangyari, hindi ko sila iiwan dahil hindi rin nila ako iniwan noong mga panahong kailangan ko ng mga magulang. Ako si Vina at ito ang aking buhay. Bagamat napakaikli ng buhay upang itama ang mga pagkakamali at punan ang mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-asam sa katuturan ng mga bagay-bagay at pag-iral ng buhay sa pangkalahatan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Juliana Benjamin, Rosana Villegas, James Cuaton, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Joel. Nasa isang sulok lang ng avenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yon umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing, mas kailangan kong kumayod para may pantustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Biko! Tol! Uy! Ikaw pala, Joel. Ano, Tol? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga kaya nga hinanap kita rito sa mall. Pagpapapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? O, Tol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman ipakiusap mo ako sa tatay mo. Kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Kasi niyang pinapasokan niya sa may kanto ng abinida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Ayaw nga niya Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana. Hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun sa kalsada na bubuhay. Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo.
Isang plastic ng mga hitayan ng manok ah. At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Okay, mukhang napakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Eh, ang tanong, saan ba galing ang mga yan, ha? Diyan na. May patakaran po kasi ron sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Oh, pinatatapon na pala eh. Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nanghihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan eh. Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yun po pwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan at nang mailuto na. Apo. Ipiprito ko yung mga manok at yung bihon. Titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. O, sige. Pero, oy, para di masyado maapektuhan ng pag-aaral mo, ha? Oho. Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Total, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo, opo. O, paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo, ha? opo. Sa Sabado po, maaga akong pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ano yun? Ano ba yung nahulong yan ito? May sinihan! Ay, naku! May nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, Mang Fredo. Ano ba naman yan? Tulungan natin! Ako si baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan ng sinehan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Huwag mo na itanong kung sinong baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinehan, palagi mo na siya makakasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oh, Kalahin mo, nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong. Pero, uy, Pinata, oh. salamat dito sa Band-Aid na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. Dapat po ata, aling baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa bahay nyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ano ka ba? Dito, bahay ko, kasinihan. Dito ako nakatira. Kaya walang pwedeng makapagpalit sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Pahay ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinehan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ah, Fredo? Mhm. Manhid na lagaristang byudo na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako ba napansin? Walang pakiramdam? Kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. O yung talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Oh.
Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, doon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun oh, tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na ginuguhit ng mama sa malaking canvas, oh. Ang galing niya, no? Ay, oo nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa sinyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presinto, kuya mo? Alalang-alala ako sa iyo nang i-text sa akin ni Biko na nabundol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagliko sa Avenida. Buti na nga lang, Paul. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Oo, nakatalong kasi kagad ako mula sa bisikleta. Ayun. Nang bakit akong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung makailabot mo. Oo. Napalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol. Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga role ng pelikula. Oy, kayong dalawa ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Ay, Kasabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. naniniwala kayo ron, Tay? O bakit? Masama ba maniwala? Aba, mahalaga sa akin makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makita na aakyat sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo, tagumpay ko rin. Ang lola talaga. Ang saya-saya ng paligid, oh. Tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit ko siyang tawagin, oh. Ay, hindi ko mapigilan ng pag-iyak sa sobrang tuwa. Bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako nakakawa na sa inyo, eh. Ay, naiiyak na rin ako. Alam mo ako, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayo nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, ay, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano nyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy, Aling baby, kumusta na po kayo? Eh,
Gusto ko lang magpasalamat kasi doon sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumweldo kayo sa trabaho niyo. Nako, di niyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi niya sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Sino? Ayan po. Baby? Belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Parang ko lang naman yun para mapansin mo rin eh. Sila para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. O yan, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Naku, salamat. Wala namang nababago sa buhay ko eh. Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakamabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Joel! Oh. Salamat Oh. Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. Basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh. Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. O, paano? Kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasanginilan tayo eh. Sasabihin ko na bang mahal kita? Baby? Bilis naman. Siyempre. Siyempre, gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Padate, yung bang may babalik ang alaala ng isang young love. Ganon? Oo. O sige, sa mo gustong unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At pinupuno pa rin ang galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida. Ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap. Ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagtugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap pero masayang buhay ng isang lagarista. 10 na mga lumang pelikulang mahuhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulukan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko. Harapin ang mga pagsubok. Mga nagsiganap, Junel Benamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Wilma. Maagang namatay si Daddy at mula noon, hindi na nag-asawa pa si Mami. Kaya lumaki akong walang kapatid. At
lubos ang pagmamahal ko kay Mami. Ganon din siya sa akin. Lahat ay ginawa niya. Maabot ko lang ang aking pangarap. At yun ay ang maging ganap na doktora. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Mang Lando, good morning po. Ay, good morning din. Good morning din po, Doktora. Magandang umaga po, Doktora Wilma. Ay, Arjo, i-check ko lang ang tatay mo, ha? Opo, sige po. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa buong nagdaang araw, Mang Lando? Ay, maayos naman, Doktora. Okay, ang puso po. Maayos din naman, Doktora. Hindi na tulad nung bago niyo operahan ang puso ko. Normal din po yung blood pressure nyo. Kaya, pwede ko na kayong i-discharge ngayon. Oo. Bakit ho parang hindi kayo masaya? Masaya po kami ni Itay, Doktora Wilma. Namang problema lang po dahil hanggang ngayon, malaki pang kulang namin sa pambayad sa ospital at maging sa inyo po. Wala na kayong aalalahanin doon. Dahil ang foundation na sponsor nyo, ang kausap na ng ospital. Oo, sila na yung magbabayad dito. Ako naman, binigyan ko kayo ng 50% discount. Kaya na-cover na rin yun ng inyong sponsor. Ganun po ba? Salamat po, Doktora. Iniligtas niyo na ang buhay ko. Pati sa bayad sa inyo tinudungan niyo pa rin kami. Ang Panginoong Diyos po ang tunay na nagligtas sa inyong buhay, Mang Lando. Naging kasangkapan lang po ako. Dahil siya po ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya sa kanya po tayo dapat magpasalamat. Maraming salamat pa rin, Doktora. Oo nga. Napakabuti nyo. Hindi po namin ito makakalimutan. Mami, inilabas mo sa bangko ang mga magaganda mong alahas? Anong okasyon? At kinuha niyong mga yan? Wala naman. Ang gusto ko lang na ibigay na ito sa'yo. Huh? O para ikaw na ang personal na mag-iingat. Bakit? Bakit ako, Mami? Para namang ipinamamana niyo na sa akin ang mga yan Di ba mahal na mahal yung mga yan? Sabi niyo pa nga, iiwan niyo lang sa akin yan kapag kayo'y wala na. Mas mahal kita kaysa sa mga ito, anak. Oh. Kaya naisip ko, ibigay na sa iyo mga ito habang buhay pa ako. Para makita ko ang mga ngiti sa iyong labi habang tinatanggap ang mga ito. Oo, Mami. Sobra naman akong na-touch. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko ang mga ito dahil alaala niyo ito sa akin. Hello po, Doktora! Hello, Susie. Mukhang masaya ka, ha? Talagang masaya po ako. Para sa paborito kong cardiologist. Para sa inyo. Ikaw talaga? Bakit naman? Dahil nalaman ko na isa na naman pasyenteng nailigtas ninyo sa bingit ng kamatayan. Alam niyo bang pinag-uusapan kayo ng kapwa ninyo mga doktor? Oh, bakit? Ano naman yung sinasabi nila? Kung pwede nga lang daw, kasama nila kayo sa bawat operation na gagawin nila. Dahil mas sure daw sila na makakaligtas ang pasyente pag kayo ang kasama. Ang mga yun talaga. Hindi naman ako ang tunay na nagliligtas ng buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kahit ako, nagpapasalamat din sa Kanya sa tagumpay na binibigay niya sa akin. Napaka-humble po ninyo talaga, Doktora Wilma. Oh, excuse me, Susie, ha? Tumatawag yung husband ko. Sasagutin ko lang. Oh, Manuel, napatawag ka. Ano? Si Mami inatake? Wilma, narito na kami. Manuel, ano ba nangyari? Hindi naman natin pinagtatrabaho si Mami dahil nga sa sakit niya sa puso. Oo, totoo yun. At hindi rin naman siya na-stress sa dalawang anak natin. Pero
habang masaya kami nagkikwentuhan, bigla na lang, hindi siya makahinga at nawalan siya ng malay. Okay, sige. Ako nang titingin sa kanya. Susie, iayos mo na ang lahat. Dali. Opo, doktora. Relax lang po kayo. I'm relaxed. Ganito lang ako dahil mami ko ang aking pasyente. Sige na, tayo na. Mahalaga ang oras. Wilma, Mami, nandito ako. maraming salamat sa pagiging mabuti mong anak. Sobrang kaligayahan ang itinulot mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin. Dahil sa pagsisikap niyo, nagtagumpay ako sa buhay. Nakikita ko nga, anak. Pwede na kitang iwan. Hindi mo na ako kailangan. No. Huwag mo sabihin yan, Mami. Kailangan ko pa kayo. Dumating na ang oras ng pagpapahinga ko, anak. Mami. Maligaya naman akong aalis dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Huwag kang umiyak. Alalahanin mo, isa kang doktora. Anak, mahalin mo ang iyong profesyon. Huwag kang magbabago. Mangako ka. Opo, Mami. Salamat. Paalam. Anak ko. Mami. Hello po, Oh. Sir Manuel. Ikaw pala, Susie. Come in. Thanks po. Kukumustahin ko lang po si Doktora. 3 weeks pa lang siyang wala sa ospital pero miss ko na po siya. Mas masaya po kasi pag nandun siya. Paborito mo talaga ang asawa ko. She's like an elder sister to me. Kumusta na po siya? Ay, nako. Ayan, lagi pa ring malungkot. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Kaya nga, nag-file siya ng mahaba-habang leave sa ospital. Pwede ko po kaya siyang makausap? May bisita ka. Manuel, di ba sabi ko ayokong tumanggap ng bisita? Kaya nga nag-leave ako sa trabaho ko sa ospital. Gusto ko magluksa. Gusto ka makausap ni Susie, kahit sandali lang daw. Oo nga po, Doktora Vilma. Sana huwag kang magalit. Susie. Miss ko na kayo, Doktora eh. Kumusta na po? Eto. Nasasaktan pa rin. Nalulungkot. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas ang mami ko. Siguro po kaya nangyari yun. Dahil talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Ma'am Elena. Yun din ang sabi ko sa kanya, Susie. Pero bakit ang iba na kaya kong iligtas? Bakit ang mami ko hindi? Ano bang mali ko? Wala po kayong pagkakamali, Doktora. Ginawa niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Maaaring pagsubok po sa inyo ito. Patagan niyo po sana ang inyong loob.
Masarap itong dala kong ulam, di po ba, Tay? Oo nga, John ah. Siguro sariwa ang mga gulay na ginamit dito, no? Malilamnam. Tay, may babalita nga pala ako sa inyo. Ano yun? Napadaan ho ako sa ospital kanina. At nalaman ko, mahigit 1 buwan na palang nakalib si Dr. Wilma. Ha? Bakit daw? Namatay daw po ang mami niya. At ayon po sa nurse na nakausap ko, sobrang dinamdam yun ni Doktora. Mang Lando, Doktora. kayo palang bisita ko. Nabalitaan po namin ang nangyari. Kaya inalam ko po ang inyong tirahan para makita ho kayo. Nakikiramay po kami, Dr. Wilma. Salamat ho. Kailan naman po kayo babalik sa ospital? Ewan ko, hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin kasi kaya hanggang ngayon. Huwag sana kayong magagalit sa akin, Doktora, no? Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Nailigtas po ninyo kaming mga pasyente ninyo dahil ayaw pa kaming kunin ng Diyos. At ang mami ninyo, siya po ang ibig na papagpahingahin na ng Diyos sa paglalakbay dito sa buhay. Binigo niya ako. Sa mami ko pa. Bakit siya ganon? Naunawaan ko po kayo. Tulad namin, tao rin kayo na may kahinaan. Pero ang Diyos po, ang tunay na may-ari sa ating buhay. Wala po tayong karapatang sumbatan siya. Dapat nga po ay magpasalamat kayo. Dahil kahit naiwan na po kayo ng inyong ina, abay, tagumpay na po kayo. Hindi po ba't napakalaking biyaya doon? Bang Lando. At hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gayong biyaya. Diyos ko. I'm so sorry. Lahat ng mga payo ko sa mga pasyente ko, na nailigtas ko sila. Nakalimutan ko na sinusubok mo po ako. Sinumbatan pa kita na para bang ikaw pa may utang na loob sa akin. Nakakahiya po ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pangako po, hindi na mauulit yun. Hahanapin ko na ng matatag ang buhay. Han. Narito na tayo sa puntod ni Mami. Yes, son. Ako nang maglalagay sa puntod niya nitong dala nating bulaklak. Are you sure you're okay? Yeah, don't worry. Mami, alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero gusto ko pa rin sabihin, ang taos-puso kong pasasalamat sa inyo sa lahat-lahat. Thank you for your love, Mami. Ngayon, handa na akong bumalik sa aking propesyon. Tutuparin ko na po ang pangako ko sa inyo.
Naging magaan ang aking kalooban matapos yun. Ngayon ay tanggap ko ng kahit ano pang propesyon ng tao. Gaano pa siya kagaling, hindi niya dapat questionin ang Diyos sa pagsubok na kanyang binibigay dahil siya ang tunay na nakakaalam ng makakabuti. Ako si Wilma, isang cardiologist, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay may kahinaan na maaari namang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng poong may kapal. Mga nagsikanap: Yunel Beramin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Wilma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bert. Dalawa ang anak namin ni Sarah. Sa simula, maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit nagsimulang magkaroon ng problema ang aming pamilya nang matanggal ako sa trabaho. Ay naku, bakit ba naman ngayon ka pa nawala ng trabaho, Bert? Pasensya ka na, Sarah. Marami tayong inuhulugan. Itong bahay, yung ref. Tsaka, paano yung pang-araw-araw natin? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na lang kaya maghanap ng trabaho. Sarah, hindi pwede. Dapat dito ka lang sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa dalawa nating anak. Pero, wala ka bang tiwala sa akin? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Alam mo naman nag-aaral na yung mga anak natin. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Mag-iisang buwan na mula nang mawalan ka ng trabaho, Bert. Wala ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Ma, sinabi na po sa akin ni Sarah yan. Kaya nga umalis ako sa bahay. Kasi dada siya ng dada. Ano akala mo? Tatahimik lang ako. Paano yung mga apo ko? Paano mong pakakainin ang iyong mag-iina? Ma, pwede ba? Hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw ako naghahanap ng trabaho. Anong magagawa ko kung ayaw kong tanggapin sa mga ina-applyan ko? Anong gagawin ko kung walang bakante sa mga pinupuntahan ko opisina? Kontrolado ko ba yun? Ginusto ko bang matanggal sa trabaho? Saan mo ba ako ng boses, ha? Kung wala kang makuhang trabaho, pumayag ka na lang na si Sarah maghanap. Eh di ikaw ang mag-alaga sa mga anak nyo kaysa tumanga kayong pareho sa bahay nyo. Tapos yung mga apo ko nagugutom. Pare, masyado kang tahimik. Huwag mong problemahin masyado ang sitwasyon mo. Oh, tagay lang. Tulog mo lang yan. Pare, wala ka bang alam na pwede kang pasukan? Marunong ako mag-drive. Baka may kakilala ka naghahanap ng driver. Wala akong kakilalang naghahanap ng trabador. Pero, pwede ka sumama sa akin bukas. Ha? Saan? Magsasabong tayo. Hindi ako nagsasabong. O edi pag-aralan mo kung paano magsabong. Basta magdala ka lang ng konting pera bukas. Wala na nga akong pera eh. Sige. Sagot ko na ang taya mo. Bayaran mo na lang ako kapag nanalo tayo. Sigurado ka ba? Oo! Akong bahala sa'yo. Bert, saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng grocery na to? Diyan lang. Umextra ako. Oh, eto. Budgetin mo na lang yan. Wala ka pa rin nakukuha ang permanenteng trabaho? Sa tingin mo kung may nakuha ako, hindi ko sasabihin sa'yo?
Siya nga pala, kahapon nakita ko yung kaklase ko ng high school, si Cheska. Sinabihan niya ako na baka daw gusto ko mag-part-time to sa salon niya. Total, marunong naman. Hindi! Part-time lang naman yun. At ang mga bata, sinong mag-aalaga sa kanila? Pwede ko naman silang iwan doon sa lola nila. Sarah, ikaw ang ina. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak mo. At ayoko na maririnig uli ito, ha? Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Uy, paring Bong, taki ka muna. Ito naman kayo, pare Buenas yata ang kasama itong si Bert eh. Nakachamba lang. Ay, mag-alaga ka na rin kasi ng manok mo para may panabong ka na rin. Kapag may natira rito sa pera ko. Oo, pape, cheers tayo! Cheers! Ano nga palang sabi ni Sarah? Wala. Ano naman ang sasabihin niya? Basta may dala akong pera pag uwi ko, wala nang imik yun. Ayos! Pero bukas hindi ako sasama. May nakapagsabi sa akin na mag-apply daw akong security guard doon sa security agency. May umalis daw kasi. Ayos yan, Bert. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin yan. Hindi naman tayo uli. Tama ka. Ang problema, hindi yan nawawala sa buhay ng tao. Tama. Kaya dapat, huwag nating problemahin ang problema. Hayaan nating problema ang problema sa atin. Uy, lasing ka na naman, Bert. Abay, gabi-gabi na lang umuwi ka na. Tumahimik ka, Sarah. Tumahimik ka kung ayaw mong batukan kita. Babatukan mo ako? Sige, gawin mo. Subukan mo. Baka hindi mo pa nararanasan na matulog na hindi dumadaan sa antok. Abat! Aray ko! Bakit, ha? Ha? Aray! Kaya mo na ako, ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Bitiwan mo ako! Ang sasabihin ko sa'yo, na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil asawa lang kita. Baka nakakalimutan mo. Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Bert, wala na akong pera, ha? Kailangan nating bumili ng bigas. Mangutang ka muna sa tindahan. Naku, ang dami na nating utang. Di ko pa nga nababayarin yung unang na utang ko. Hiyang-hiya na nga ako eh. Pumunta ka muna kay Mama. Humiram ka muna ng pera. Bert, ang sabi ko, humiram ka muna ng pera kay Mama. Nakakahiya na kasi. Nung nakaraan, binigyan niya na ako ng pambili ng pagkain ng mga anak natin. Tapos ngayon, lalapit na naman ako sa kanya. Ayaw mo, ha? Eh di magtiis kayo sa gutom ng mga anak mo. Ay! Sabay! Bert! Bumalik ka rito! Bert! Ikaw na kaya magtrabaho, Sarah? Ma, magagalit siya. Eh di dumito muna kayo ng mga apo ko sa akin. Ma? Kaysa naman ganyan kayo araw-araw. O tingnan mo, nakangayayat ka na. Paano na lang yung mga apo ko? Baka kasi awayin ako ni Bert. Ako bahala sa kanya. Maghanap ka na muna ng trabaho. Katunayan nga, meron nga nag-aalok sa akin nung isang buwan na magtrabaho ako sa salon. Abay, mabuti yan. Sige na. Para kahit papaano naman, may panggastos kayo ng mga anak mo at may pambayad ka sa mga utang nyo. Si Bert kasi, di na ako naghahanap ng trabaho. Maasa na lang kay paring Mario niya. Ano? Nagsasabong? Oo. Nagsasabong na si Alberto? Opo. Abay, walang yang yun. Kaya pala tinatamad nang maghanap ng trabaho? Nagsasabong? Pagkatapos, manalo o matalo, umiinom. Umuuwi ng lasing. Ano pa? Ganyan na ganyan ang buhay ng Maryong yan eh. Kaya ayoko maging barkada yan ni Alberto. Hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wag na, Ma. Maksabihin niyo, nagsubong ako sa inyo. Sarah, halika nga rito. Lasing ka na naman. Ang sabi ko, lumapit ka rito.
Bakit ba? Ano yung pinagsasabihin mo kay mama, ha? Kung ano-ano ang mga kinikwento mong hindi naman totoo! Itiwan mong braso ko, nasasaktan ako! At ano yung nalaman ko nagtatrabaho ka na raw? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha? Nagtatrabaho ko kasi ayoko magutom yung mga anak ko! At least ako nagsisikap! Eh, ikaw anong ginagawa mo? Wala ka nang pera, naglalasing ka pa! Ang sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay! Subukan mong umalis bukas. Kakalagarin kita rito pa uwi! Kung ayaw mo magtrabaho ako, maghanap ka ng matinong hanap buhay! Tumahimik ka! Tay! Tarantado ka! Bitiwan mo nga ako! Itay! Tay! Tay! Walang niya ka! Hindi ko nga pinalo si Sarah! Yung bata ba? Tapos makikita ko, ginugulbi mo! Tay, tama na! Mag-impake ka ng mga gamit mo! Itay! Mag-impake ka, Sarah! Tay! Ano pa hinihintay mo? Bakit ka nagtitiis sa bahay nito? Kasama ang demonyong yan! Tay, tama na! Wala kang kwentang padre at pamilya! Hindi ka na nga nag-ahanap buhay! Nakukuha mo ba maglasing? Magsugal? Nasaktan naman akong ito! Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Alberto! Mag-isip ka! Kung hindi, mawawala sa iyong pamilya mo! Uy! Mauna na kami sa'yo, Sarah, ha? Sige, ingat kayo! Sarah! Sarah! Ba't nandito ka? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Dahil napabayaan ko kayo ng mga anak ko. Dahil napagbuhatan kita ng kamay. May mga ayusin pa ako dito sa salon. Umalis ka na. Sarah, nakikiusap ako. Bumalik na kayo sa bahay ng mga bata. Hindi ko na uli gagawin yun. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako. May trabaho na ako. Kaya ko na uli kayong buhayin. 2 buwan nang kayong wala sa bahay. Sarah, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Ngayon mo lang napag-isip-isip yan? Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Buong pagpapakumbaba akong humingi ng tawad sa'yo ngayon. Galing na ako kay Itay. Kinausap ko na siya. Sarah, nagbago na ako. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong tuluyang iwan. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking asawa. Kung hindi ko ginawa yon, marahil tuluyan nang nasira ang pamilya namin. Bilang isang padre di pamilya, aming tahan. At kung ang isang haligi ay hindi matatag, guguho ang pamilya. Ako po si Bert, at ito ang aking buhay. Walang pamilyang perpekto. Ngunit kung ang haligi ng tahanan ay matatag at responsable, ang ilaw ng tahanan ay laging handang magbigay gabay sa landas na tinatahak ng isang pamilya. Hindi magagawang gibain ng anumang unos ang kanilang tahanan. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan.
Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang dalawang tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Morning, Ma. Ay, mabuti pa ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ako na po mag-aayos ng mesa. Charmy, tawagin mo na sila. Okay. Nathan, Bakit, Ma? sabi ni Charmy, may nakuha na raw kayong house and lot? Opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mura eh. May ipon naman kami ni Charmy kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay? Kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing i-repair doon eh. Magpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako at nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ma, pasensya na po. Talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Kahit pa sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama. Ayoko ang lumipat sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko nang sinabi sa'yo, kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. 2 oras na biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay nyo. O paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, paiiwan sa bahay. Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Puro ka naman kasi mama eh. May asawa ka na. 30 anyos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalong na ikaw. Ano? Mula na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto? Ang mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naguhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Oh. Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman Isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Wala nga tayong privacy rito eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo pa yun naunawaan? May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago ng nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Pochi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Wala naman akong problema kay Mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun nga lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Anong plano mo? Plano ko magpakalasing. Okay, dadamayan kita dyan, pare. Buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare.
Ngayon ko napagtanto na dapat pala talaga inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo bang nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa napag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na Mama. Nung isang araw nag-away kami. Buti na lang na malengke si Mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero marahil pa sa inyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit ho ng ulo ko. Aray. Bumangon ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si Mama, anong nasa isip mo? Ano pa? Kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, para bang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte niyo kay Mama. O bakit ikaw? Mapalad ka rin naman sa asawa mo. Alam niyo, Pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi nyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Charmy? Ilang gabi kang hindi umuwi dito sa bahay, tapos ang bungad mo sa akin, mag-impake ng mga gamit? Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, naunawaan mo ba ako? Paano kita maunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahalaga rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, 3 taon tayong magkasintahan, pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinilala muna kita bago kita pinakasalan. O so ano, nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Charmy, ano nangyayari? Ines! Bakit ka sumisigaw? Kasi masinaitan eh. Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon. Kung ayaw mo, edi huwag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya? Bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Gano'n naman talaga eh. Kapag ang dalawang tao naging mag-asawa, hindi na sila dalawang tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa poder ka ng mga magulang mo? Kasi iniisip ko. Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh. Kilala kita. Gusto mo sa bahay niyo kasi andun ang mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na.
Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-usawa na. Charmy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana maunawaan mo rin ako. Ngayong linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin. Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan natin pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo. Naunawaan kita. Sorry. Mula ngayon, kung ano ang desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat akong naayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa hiwalayan ng lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay. Pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay yung mga taong natututo at nagiging wise na mga individual. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutya. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lavaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at nang maulila kami sa mga magulang, nang ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman, kaya lang, ang mamahal ng binili nyo. Ikaw cellphone, itong si Fred laptop, at ang bunso nating si Lorna, relo. Okay lang yun, kuya. Magagamit mo naman lahat yan eh. Ama, at saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naganda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun.
Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Oh, ano naman yun? Basta, lalo ka magiging happy dito. Ay, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang. Nabadrip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, clean ang damit. Kita pa yung cleavage. Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Hindi ko naman alam na sobrang modern siya, ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, wag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Kahit hindi maghanap. Pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na. Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Nasa na si Lorna, Kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Kayo, dala nyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya. Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganon. Dadalhin ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila. Ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na sir, ha? Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagan mo lang ako at handa akong tumulong. Salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba ang buhok? Maputi? Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si Kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano? May kapansanan siya. O ano naman? Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Di naman siguro. Kaya naman yung kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di ibig sabihin ate, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si Kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kayo ni Lorna.
pala dito ka na, Edwel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun. Dahil pupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko na makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Palagay ko, mapapadala 10 ko rito dahil sa'yo. Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl. Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Oo, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porket may kapansanan ka at niloko ka ng 2 dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan. Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet, malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin na Edwel at Joyce. Pihira naman sila. Huwag sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa kapansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya wag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Janet? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya niyo ang sadya niyo. Hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana, bigyan mo naman siya ng chance. Inililigaw niyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang, hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Janet, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na.
pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Eh, ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Wala na naman siya. Narito pa rin ako, Janet. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel? Kanina pa ako dito sa likuran niyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. At ipinapangako ko sa iyo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng ikalawa naming anak. Sana po inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, Jude Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.